Sa mga ginawa ni Dato Adlaw sa Surigao, sa nakikita ko, ang mga sinasabi niya na kaangayan, iyan naman ay tama. Kasi hindi yan nangyayari sa panggobyerno ang salitang kaangayan. Kung sa Tagalog pa ay pantay-pantay lahat. Kaya nga pinadlak nila ang mga malaking tindahan para i-inform sila sa tunay na pamamalakad. Kasi nakasulat yan sa Biblia na ang wala ay pagbibigyan at ang meron ay babawasan. So, tama ang kanilang ginawa. Ang walang lupa ay bibigyan at ang may malaking kalupaan ay babawasan. At kayo namang mga tao na nakita ko sa mga inyong reaksyon ay hindi tama na sabihin ninyo na hindi gamitin ang Diyos. Kaya lang naman nila ginamit ang Diyos kasi iyon nga ang nag-utos sa kanila. Hindi naman pwede nilang gamitin si Satanas dahil hindi naman yun ang nag-utos sa kanila. Ito si Dato Adlaw, kung ito ay ginabayan sa Holy Spirit, ito ay panalo. Kasi ang Diyos gusto na niyang kunin ang kanyang kaharian na ninakaw ni Satanas mula pa sa panahon ni Eva at Adan. Ang prutas na hindi pinapakain ay kinain ni Eva. At dahil doon, si Satanas ay nasunod. Hindi ang Diyos. Naghari si Satanas sa katawan ng tao na hindi naman dapat. Kasi hindi siya ang lumikha sa tao. Kaya yan ang babawiin sa Diyos na kaharian. Na dapat siya ang maghari sa lahat ng tao sa lupa. Huwag ninyong hintayin si Jesus dahil hindi na babalik si Jesus. Dahil ang salita o boses ni Jesus ay hindi kanya. Kaya nga ang ibig sabihin, nagsiya magbalik, hindi si Jesus. Dahil ang sabi niya na ang aking salita ay hindi akin, kundi sa aking Ama. Kaya malinaw na ang magbalik ay hindi si Jesus, kundi ang Espiritu na pumasok sa katawan ni Jesus. At yan ay mabasa sa Juan 12:49. Kaya malinaw na itong ginawa o pangyayari ni Dato Adlaw ay konektado sa Dibino Gobyerno. Ang Dibino Gobyerno, maganda ang layunin kung ikaw sumunod. Pero kung hindi ka sumunod, dahil nahihinayang ka sa iyong ari-arian na mabawasan para ibigay sa mga taong nangangailangan, dahil sila ay wala at kayong mayaman ay meron at magbigay kayo ng lupa sa mga mahihirap na walang lupa. Dahil yun ang gusto sa Diyos. Ang kaangayan. Kung ayaw niyo sa kaangayan, pwede kayong mapaalis sa Pilipinas. Dahil hawak sa panggobyerno sa Diyos ang sagradong power of attorney. Ang sagradong power of attorney, hindi yan kagaya sa ordinaryo. Dahil kahit sinong mataas na tao ang humarang ay hindi uubra. Kasi ang sagradong power of attorney, yan ang kataas-taasang hukuman sa kalangitan, sa buong mundo, na kahit ubusin mo pa ang marami mong pera o kahit magbayad ka man ng maraming ebidensya, kahit punuin mo pa ang sanlibutan sa ebidensya, hindi ibabasura lang yan. Dahil ang sagradong power of attorney ay walang katumbas na kahit anong ebidensya. Hindi mananagumpay. Dahil ang may hawak sa sagradong power of attorney ay ang Diyos sa lahat ng Diyos. Kings of all kings.
Kaya kung ikaw hindi maniwala sa mga sinasabi ko, ay huwag ka nang pumunta sa simbahan. Kasi yung Diyos na nandoon ay paparusahan din yun kasama ikaw. Marami kasing magpakunwari doon. Si Jesus kasi di paniniwalaan ng karamihang tao ay tama naman. Yun. Ang hindi lang tama, naniwala ang tao pero hindi sumunod. Ito lang ang tanong ko sa inyo. Kung buhay ba si Jesus, paniwalaan nyo ba na siya ay Diyos? Kung sermon at galit ang ipakita niya sa inyo, katulad sa ginawa niya sa templo noon, pinaob niya ang mga misa dahil ginawang sugalan ang templo. Malamang hindi ninyo paniniwalaan si Jesus kung buhay pa siya. Dahil magwawala yun. At matutulad kayo sa mga tao noon na nagrebildi dahil ayaw magpaawat sa mga gusto ninyo. Ayaw magpaawat ng tao dahil gusto ng tao ang malaya. Ayaw magpaawat, ayaw magpakontra kahit mali. Naniwala kayo si Jesus ay Diyos dahil siya ay patay na. Dahil hindi na niya mapigilan na kahit anong gusto ng tao. Ganun kaswael ang tao. Paano yan ngayon? Kasi ang may hawak sa sagradong power of attorney ay ang mga taong ginagamit sa Ama ni Jesus na mao ang Diyos Espiritu. Tapos na ang panahon sa Diyos Ama. Tapos na ang panahon sa Diyos Anak. Ngayon, panahon sa Diyos Espiritu. Ang sagradong power of attorney kayang ibasura ang revised penal code na ginamit sa gobyerno. Kasi ginawa nilang negosyo. Ang talo sa kaso dahil maraming pera ay nanalo. Ang panalo sa kaso dahil walang pera ay kulong. Bayaran lang ang abogado. Oh, di ba ginawang negosyo? Kung may hawak na totoong ebidensya ang tao, tapos ang nag-handle sa kaso, mukhang pera. Hindi ang totoong ebidensya na basura lang dahil nabayaran. Kung nabilong kayo sa malaking pagkasala, sumurinder na kayo. Huwag niyong hintayin na haharap kayo sa pagsisisi na walang kapatawaran. Dahil ang batas sa Diyos ay mas matindi pa yan sa martial law. Kung naalala niyo ang panahon ni Noah, kung naalala niyo ang sunog sa Los Angeles, California, o kaya hindi niyo naalala, dahil hindi niyo matanggap na mawala ang grasya niyo, pwedeng masunog yan o ma-demonetize. Pero kung ako ang papiliin, mas gusto ko na lang ma-demonetize na lang ang pera kaysa masunog. Dahil sa pag-ulan ng apoy, lahat ay masusunog. At wala nang mapakinabangan. Sunog lahat. Lalo na kung kasama pa ang tao, masunog. Lahat masunog. Pwedeng mangyari sa Pilipinas kung ang tao ay ayaw tumanggap sa katotohanan at sumunod sa patakaran at sistema sa divine government at sa kalangitan. Ang nasulat sa Biblia na lindol na pinakamalakas, pwedeng mangyayari yan kapag hindi tumanggap sa katotohanan ang tao. Kung ang tao hindi niya tinanggap na siya makasalanan, kung naniwala man siya na siya ay makasalanan, dapat sumurinder na doon sa mga taong inutusan sa Diyos. Dahil kung hindi mo gagawin yon, parang binabaliwala mo na ang karapatan sa kalangitan. Huwag mong hintayin na hindi na siya mag-utos ng tao. Siya na mismo ang gagawa. At sigurado akong na tsunami, lindol, at pag-ulan ng apoy. O ngayon, ayaw mong sumunod sa kanyang mga inuutosan. Kaya mo bang tiisin na ikaw na lang ang mabuhay at lahat ng mahal sa buhay mo ay wala na dahil sa mali mong desisyon
sa pagkampi sa maling sistema. Ang Diyos ay number 1 na kriminal. Tingnan mo sa panahon ni Noah. Sino ang pumatay sa mga tao? Ganun ang mangyayari pag ayaw ng tao sumunod sa kanyang batas, sa kanyang pamamaraan. Ang Diyos, dahil sa sobrang galit, dahil sa sobrang lapastanganan ng tao, dapat sumurinder na sa batas ng panggobyerno sa Diyos o sa divine government. Dahil nandyan sa divine government ang kapatawaran para ang tao mapatawad sa kanilang mga pagkasala. Huwag kang humingi ng tawad o magsisisi sa harap ng pare dahil hindi yan tatanggapin sa Holy Spirit. Huwag kang gumawa ng paraan mo para magsisi at humingi ng tawad dahil hindi yan tatanggapin sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mayroong sariling pamamaraan para doon gawin ang ritual. 3 araw, 3 gabi, walang kain. Para matanggap sa Diyos ang pagsisisi ng tao. At siya'y mapatawad. At dahil doon mapatunayan sa Diyos kung ikaw totoo sa ginagawa mong pagsisisi o paghingi ng kapatawaran. Niyo ba ako kung bakit galit ako sa mga militar at kapulisan? Kasi sila dapat ang kumakampi sa mga nilapastangan sa gobyerno. Pero ang kinakampihan nila ay ang maling sistema. Dahil natatakot sila na mawala ng trabaho. Ito ang dapat nakakatakot pag ang Diyos ay mawala sa inyo. Papayag man kayo at hindi. Kayo mga nasa hanay ng gobyerno, lahat mawala din yan. Kasi alam na ng Diyos ang pagkatao ninyo kung karapat-dapat ba kayo na manatili sa mundong ibabaw. Iniisip mo palang alam na naririnig na ng Diyos lahat kung ano ang nilalaman ng pagkatao niyo. Na kahit pilitin mong magkunwari sa harap ng Diyos, ay alam nga niya kung anong klaseng tao, kung anong klaseng plastic ikaw. Pinabayaan lang ang tao mula nang siya isinilang sa mundo at hanggang dumating ang hukom sa kataas-taasang hukom. Ang gobyerno mayroong hukuman at mayroon pang mas mataas na hukuman sa Diyos. At nandyan sa divine government. Sa divine government, kung anong ginawa mo, yun din ang hatol sa iyo. Kung gumawa ka ng naayon sa kagustuhan ng Diyos, ay maging masaya ka. At kung gagawa ka ng ayaw sa Diyos, ay magiging malungkot ka. Depende sa tao. Sa totoo lang, yung nasulat na lahat sa Biblia, ay andyan lahat ng mga gawa na pwede mong kunan ng idea. Sa Mateo 7:13, nakasulat doon ang 200 ng impyerno at langit. At yun mo ang kunan mo ng idea kung alin sa mga nakasulat ang nabilong sa malapad na daan. At kung alin sa mga nakasulat ang nabilong sa mapitid na daan. At nasa sayo kung saan mo gusto. At yan ang magiging hukom sa iyo. Malas nga lang itong nasa hanay ng gobyerno. Dahil kung babasahin ang nakasulat ay siguradong napunta sila sa malapad na daan. Kayong mga reliyon, lahat ng simbahan, lahat ng membro, magtino na kayo. Suportahan ninyo ang tama. Saglit lang kayo maghihirap. Huwag niyong suportahan ang mali. Dahil habang buhay kayong maghihirap dahil sa kasakiman ng mga yan. Pag-aralan niyo ng mabuti. Kayong mga mahihirap na dumanas ng kawalan ng hustisya. Dahil ang simbahan o ang gobyerno na hindi tumugon sa batas ng Diyos ay mawala. Dahil maliban sa 10 utos sa Diyos, ay mayroon pang mas matindi na hindi nakasulat sa Biblia. Na ang sabi, marami siyang isusulat. Pero kahit sanlibutan ay hindi magkasya
At bakit mawala ang relihiyon? Yan ang sabi sa Biblia, na sinabi doon, na Pedro, itayo mo ang aking iglesia sa bato, at sa bato na itinayo mo, mapalibutan ito ng maraming bato, at lahat sila na nakapalibot sa isang bato ay matunaw at manatili ang isang bato. At yan ang dibino gobyerno. Huwag ninyong hintayin na haharap kayo sa pagsisisi na walang kapatawaran. Kayo rin. Kung ayaw ninyo, hindi na problema sa Diyos yan. Problema na ninyo. Dahil kayo kung sisingilin. Sa mga sinasabi ni Jesus, kailangan mo pag-aralan kung ano ang sinasabi niya. Kung anong sinasalita niya. Kagaya lamang sa sinasabi niya, ang hindi dumaan sa anak ay hindi makarating sa ama. Ang pagkaintindi ng mga tao o mga politiko, porkit na naniwala sila ni Jesus, ay okay na. Sa Diyos na sila. Dahil ang pagkaakala ng tao si Jesus ang daan. Dahil sinabi din naman yan ni Jesus na siya ang daan. Pero konting-kunti lang, halos hindi mo mapansin ang totoo kung ano ang pinapahiwatig ni Jesus. Ang pinapahiwatig ni Jesus na ang hindi dumaan sa anak ay hindi makarating sa ama. Ang ibig niyang sabihin, ang hindi makatulad niya ay hindi makarating sa ama. Paano ba ang tao matulad sa kanya? Simple lang. Si Jesus ay naging anak. Ang sinabi niya, dumaan sa anak para makarating sa ama. So, kailangan ikaw mismo ay magiging anak sa Diyos at magamit ka na rin sa Diyos. Sabi nga, katawan ng tao ay templo sa Diyos. Paano magiging templo sa Diyos ang katawan ng tao kung si Jesus lang ang anak, nag-iisang anak? Si Jesus lang ang templo. Eh paano yung mga tao? Maging templo na sa demonyo. Dahil si Jesus lang nag-iisang anak. Kung hindi magiging anak ang tao, para mapakinabangan ang katawan ng tao, kung siya ay templo sa demonyo, hindi na mapunta ang tao sa ama. Mapunta na sa demonyo. At doon napunta ang mga politiko sa demonyo. Masakit yan at yan ang totoo. Sabi nga, kung hindi mo matanggap ang katotohanan, ay hindi mo tanggap ang Diyos. Dahil siya ang katotohanan. Bakit ko sinabi na napunta ang tao o ang gobyerno sa demonyo? Kasi halos sila ay nasangkot sa maling gawain. Nagnakaw ng signature, nagnakaw ng DNA, nagnakaw ng mukha, nagnakaw ng pangalan. Nagawa nila yan. Kasi may pangbayad sila. Mayaman sila. Kaya nga i-demonetize ang pera. Dahil sa pera, napunta sila sa demonyo. At dahil nga namumugad ang demonyo sa katawan nila, ika nga katawan nila ay templo sa demonyo. Kaya naging sakim sila. Naging gahaman sila. Walang kabusugan. Palaging pinahirapan tayo mga mahihirap. Kahit daanan, hindi mapasiminto. Dahil palaging gutom. Sila ang tunay na patay gutom. Kasi hindi sa kanila nakawin. Ninanakaw. Hindi niyo matanggap mga politiko. Hindi kayo makakatakas sa mata ng kalangitan. Kahit magkunwari pa kayo, kahit magkunwari pa kayo na laman ng Diyos ang buong pagkatao ninyo. Hindi kayo makapagsinungaling kahit saan pa kayo ng sulok ng buong daigdig. Tapos ngayon, may gana pa kayong pagmalaki ang batas ninyo. Wala nang bisa ang revised penal code ninyo. Hindi na yan tatanggapin sa kalangitan.
Dahil iniipon ng Diyos ang mga kasalanan ninyo mula bata pa kayo hanggang pagtanda ninyo. Sa dami ng kasalanan ninyo, hindi na kayong kayang ipagtanggol sa revised penal code ninyo. Dahil kayo mismo ang lumapastangan sa revised penal code ninyo. May lakas loob pa kayong kilalanin ang nakasulat sa revised penal code? Ibinaboy nga ninyo yan. Nagkunwari kayong walang kasalanan. Ialam nga ng Diyos yan, mula kayo ay naging tao sa mundo. Oh, ano ngayon? Gutom pa ba kayo? Lalo ninyong ginugutom ang kapalaran ninyo. Dahil sa ginawa ninyo ay mangyayari ang higit pa sa panahon ni Noah. Kumpiyansa kayo dahil sinabi sa Diyos na hindi niya sisirain kanyang nilikha. Akala nyo ba kayo lang ang marunong magalit? Mas may karapatan ang Diyos na magalit. At dahil sa galit niya, humanda na kayo. Dahil sa maling kinakampihan ninyo at sa maling desisyon nyo, babawiin na niya ang hangin sa ilong ninyo. Dahil yung hangin na yun, hindi magkasya pangbayad ang buhay ninyo. Lilinisin lang naman niya ang mundo. Ang dami kasing basura. Kailangan niyang gamitin sa paglilinis ang 3 buwan pag-ulan ng apoy at 6 na buwan na tsunami para masunog lahat na basura na tao. Kayong kakampi pa rin sa gobyerno, pakiramdaman ninyo ng maigi kung tama pa ba ang kumampi o ang mag-support sa gobyerno. Bago kayo kumakalaban sa spiritual government, mag-aaral kayo ng pang-spiritual dahil yung physical knowledge ay hindi na kailangan yan sa kalangitan. Sabi nga sa Biblia, sa 1 Corinto 1:27 hanggang 31, piliin niya ang mahihina para talunin ang malalakas. Piliin niya ang walang pinag-aralan para ipahiya ang mga profesional. Mabasa man yan sa Biblia. Aral kayo ng pang-spiritual para hindi na kayo magsalita na kami ay nababaliw. Alam niyo ba na nag-aapoy na ang galit sa Diyos? Huwag ninyong hintayin na tumingin ang Diyos sa inyong lugar na puno ng galit. Baka lumabas ang malaking apoy sa kanyang mata at masunog ang lupa. Kalakip ang mga tao. Si Satanas naghari mula pa sa panahon ni Eva at Adan dahil sa pagsunod ni Eva sa utos ni Satanas. Nakainin ang bunga ng kahoy at nasunod ang utos ni Satanas. Kaya yun ang dahilan. Mula sa panahon ni Adan, naghari si Satanas mula pa sa panahon ni Eva. Papayag pa ba kayo na maghari si Satanas sa inyo? At yun ang babawiin ng Diyos na dapat siya ang maghari. Hindi yung kawatan na si Satanas. Kayo namang mga reliyon, panay ang salita ninyo na si Jesus nagpakamatay dahil sa sala ng tao. Tapos kung tatanungin ko kayo, ay hindi niyo masagot. Si Jesus hindi nagpakamatay. Hindi rin siya namatay. Kundi siya ay pinatay. Dahil iba yung nagpakamatay. Nagbigti. Ang pinatay, binaril. Ang namatay, nagkasakit, hindi na gumaling, namatay.